Morning po sa lahat. Morning. God's morning. Diba? Ay, dapat pagising natin sa umaga, lagi natin babagit kagad na magpasalamat sa ating Panginoon. No? Ito po kasi yung isa sa tungkulin natin, magpasalamat kagad para sa ating buhay na binigay ng Panginoon. Bago po ako magsimula ay siyempre manalangin po muna tayo para sa gabay ng Banal na Espiritu ng Diyos. Panginoong Hesus, salamat po sa araw na ito na patuloy mo akong ginamit. Lord, ikaw ang manguna sa bawat salitang lalabas sa aking bibig. Hindi po ang aking layunin, kundi ang iyong layunin na may bahagi, Panginoon, ang mensahe mo sa iyong salita, Panginoon. Lord, sa araw pong ito ay patuloy ako magpapasalamat sa tinuro mo sa amin, tinuro mo sa akin. Hallelujah, Lord, ikaw lamang, Panginoon, tinataas sa buhay namin, Panginoon, sa exaltation to Jesus' name, Amen. Sabi po rito, new creation. So, marami na pong beses na banggit ang new creation sa ating buhay. Sabi nga po, tayo ay laging bagong nilalang sa ating Panginoon. Mula po nung nakakilala tayo sa ating Panginoon, ay marami pong nabago sa ating buhay. May nabago po ba? Amen. Amen. Kapag po laging may nababago sa ating buhay, pag naaalala natin yung Panginoon. Kung isipin po natin yung dati nating buhay, marami tayong mga pagkakamali, pagkakasala na nagawa sa Panginoon. Hindi po ba? Amen. Totoo po yun. Ako po, dito. Kasi po, pag ako nakakagawa ng kasalanan, wala pa ako sa Panginoon, parang normal na lang. Napapag-usapan na po namin kagabi, no? Pag gumawa ka ng kasalanan, nung panahon na hindi ka pa nakakilala sa Panginoon, parang normal lang. Ano po, wala ka kasing lalapitan kung saan kayo hihingi ng tawad. Di ba po? Minsan nga sa tao, nagkamali ka, hirap ka pa na magsalita. Hindi po ba? Hirap ka pa na magsalita na sorry pre, sorry sa asawa mo, sorry sa girlfriend mo, sorry sa kaibigan mo. Pero kapag magkadikit kayo, alam niyo yun, yung malalim yung pagkakilala niyo sa bawat isa, paano maluwag sa pakiramdam? Di ba po? Yung paghingi ng paghingi ng tawad sa nagawa mo ng kasalanan. Sabi po rito sa 2 Corinthians 5:17, lagi ko napabanggit yan. Sabi po dyan, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Sabi nga, kung kayo kung sino ang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala na ang kanyang dating pagkatao, siya ay bago na. Lagi po natin naririnig yan, malimit sa mga pastor na nagsasabi, nagtuturo sa social media, naririnig po natin lagi yan. So, ang gusto po ng Panginoon ay may nabago sa atin, sa ating buhay. Ako po, maraming nabago sa aking buhay mula nung makakilala ako sa Panginoon. Sabi ko nga po, yung luma nating pagkatao, meron tayong nagagawang kasalanan, hindi natin kagad ang tawad sa ating Panginoon. Kapag tayo nagkamali, Lord, patawad po. Ganun tayo, dahil tayo ay new creation na. Hindi po ba? Kasi kapag lumang creation ka pa, parang baliw na lang, hindi ka kagad lalapit kay Lord. Luma po yun. So, lalapit tayo kagad sa Panginoon. Sabi, sino ba tayo noon? Masama. Sumagat sindi ng Lord. Sino ba tayo noon? Masama tayo. Napakalaki, napakarumal ng ating mga kasalanan na nagagawa. Hindi natin napapansin na nakikita pala yun ng Diyos sa ating buhay. Hindi po ba? Kung isipin natin yun, hindi natin mawari na may isipan natin yun na makakilala tayo sa Panginoon. Kasi kung hindi tayo nakakilala sa Panginoon, hindi natin may isip yung kasalanan. Gaano ba kalaki, gaano ba kaliit ito, ay kasalanan para sa Panginoon. Marami tayong nagawa, pero ang Panginoon ay handa magpatawad sa ating buhay. Dahil tayo nga ay bago ng nilalang para sa Kanya. Sabi, anong kalagayan natin noon? Wala pa tayo sa Panginoon. So, sabi ko nga, normal lang. Nagawin natin yung kasalanan kasi wala pa tayong pagkakilala. Pero dahil nakakilala tayo sa Panginoon, gumamit siya ng mga tao upang makakilala tayo sa Panginoon. Ginamit niya si Brad Joel, si Brad Jet, si Brad Mark, si Brad Joe, para ikaw ay makakilala, makalapit sa Panginoon. Matutunan mo unawaan kung sino ang Diyos sa buhay mo upang makilala mo kung anong mababago sa buhay mo kung nakilala mo ang Panginoong Hesus. Sabi rito, alam na natin ang daan. Alam po ba natin ang daan? Baka ibang daan yan. Baka yung daan nga lang dito, maligaw ka pa eh. Hindi ka magta-taxi kung maglalakad ka, no? Kasi kung iisipin niyo yung panahon, sa physical na paglalakad, ang mga tao wala sasakyan. Galing po alayo yung nilalakad nila, no? So, gusto ng daan ng Panginoon ay
spiritual na pumuhay. Napakadali lang ang daan kung isipin natin spiritual. No? Manalangin tayo, magbasa ng Biblia at sumunod sa ating Panginoon. Sabi nga, alam din natin dapat ang katotohanan ng ating buhay. So, nung wala pa tayo sa Panginoon, lumang pagkatao natin, hindi natin alam yung katotohanan. We do not know the truth in our life. Hindi natin alam kung anong katotohanan na pinapakita ng Diyos, sinasabi sa atin ng Diyos. Hindi natin alam yan. Bakit? Kasi nga hindi natin siya kilala. Pero, kung nakakilala tayo sa Panginoon, we are new creation, nakakilala na tayo. Alam na natin yung katotohanan. Sino ba yun? No? Hindi naman si Jesus Christ na kapitbahay natin. Marami kasing Jesus sa mundo. Napakadaming Jesus. Ikaw, Jesus ka, Jesus siya. Maraming ganon. Pero tunay na Jesus, isa lang. Yung namatay, napako sa cross at muling na buhay. So kung may mapapako man dito, kaya niya, mabubuhay siya. Himala yan, iwaga yan. Sabi rito ay, alam din natin kung anong halaga ng ating buhay para sa ating Panginoon kung nakakilala tayo. Sabi nga, sa John 14:6, sabi kay Thomas ng Panginoon, no? I am the way, the truth, and the life. Lagi ang binabang sa atin. Ang Panginoong Hesus, ang daan, siya ang katotohanan at ang buhay. So kung alam na natin yung John 14:6 sa ating buhay, mauunawaan natin yung bagay na pinapakilala sa atin ng Panginoon. Sabi dito, ang paglilingkod natin sa Panginoon, sa Diyos, ay buong puso. Lagi po natin tandaan na ang bawat bagay na mangyayari sa ating buhay ay magsisimula sa ating puso. Kwento ko nga ito, sabi nga ni Ninang Proud, hindi lang naman yung isip. Kasi yung isip, maaari pang magbago. Pero yung laman ng puso, kaya yung patigasin ng Panginoon. Pero kung malambot ang puso mo para sa Panginoon, mangyayari yung posible para sa Panginoon. We are a new creation. Alam na po natin kung anong ilalagay natin sa ating puso. Hindi po ba? So kung tayo nakakilala sa ating Panginoon, tinanggap na natin siya, alam na natin yung nababago sa ating buhay, nakikita natin yung paggalaw ng ating puso sa bawat nakapalibot sa atin. Hindi po ba? No? Nagiging mabuti yung puso natin. Hindi na natin nasasabi na masamang puso ang meron ako kasi lagi ako nagkakasala. But we are a new creation. No po, inside in our heart, bago na tayo para sa Panginoong Hesus. Kasi po, ang lagi tinitingnan ng ating Panginoong Hesus sa buhay natin, ang ating puso. Ang banal na Espiritu ng Diyos Ama ay kikilos sa ating puso kung hahayaan natin na kumilos siya. Pero kung pipigilan po natin ang banal na Espiritu na kumilos sa ating puso, hindi po siya makakagalaw. Bakit po? Kasi lahat tayo ay binigyan ng Diyos Ama ng free will. Desisyon mo yan. So, anong gusto mo? Heaven ka ba? Hell ka ba? Ganun po yun, no? Laging ganun. Sabi nga, Ephesians 6 verse 6. Yan, palagay naman, Ephesians 6 verse 6. Sabi po rito, hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao. Yan po sabi. Kundi bagkos gaya ng mga alipin ni Kristo na ginawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. So, ganun po. Hindi po tayo kumikilos para lang makita ng mga kapatid, makita ng mga pastor dito, makita ng mga ibang tao sa labas, yung ginagawa natin para sa Diyos. Ito po ay gagawin natin ng buong puso para sa ating Panginoong Hesus. Mula nung nakakilala tayo sa Panginoong Hesus, tayo ay bago na. Kung mapansin niyo po, lahat ng gagawin natin ay pinagpapasalamat na natin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Hindi po ba? Amen. Dapat po ganun. Dapat po laging nakataling sa isip natin, sa puso natin, nandoon ang ating Panginoong Hesus. Hihingi tayo ng gabay ng banal na Espiritu sa ating buhay, sa mga nakakasama natin sa trabaho, sa mga kaibigan, at sa pamilya. Hindi na po nakikita yung lumang pagkatao natin. Mahirap mong gawin, mahirap gawin. Pero in process, mangyayari po. Walang imposible sa Panginoon. Tuturuan niya po tayo, sumunod lang po tayo. Yun po ang gusto ng Panginoon para mabago tayo. Unti-unti. Hindi naman po biglaan eh. Kahit nga manigarilyo ka, mag-inom ka,
ano po, ano yung bisyo mo dati, lumang pagkatao mo, ay hindi binibigla. Kasi po, baka bigla kang mag-collapse. Ano po, mag-collapse ka, hindi mo na alam kung saan pumunta. So, in process po tayo lagi. So, ano po ba yung prosesong dadaanan natin? Ano po ba yun? So, unang-una, lagi tayong mananalangin. Lagi natin alalahanin ng Panginoong Isus. Lagi natin samahan ng banal na Espiritu na kumilos sa ating buhay. Humingi tayo ng gabay, kasi siya po yung comforter ng ating buhay. Ano man yung mga iniisip mo, tandaan mo laging ang banal na Espiritu ang magtuturo sa iyo ng mga bagay na patungkol sa Diyos, Ama. Yan po yun, kaya tayo nagiging payapa eh. More on sa atin dito, nung nakakilala na sa Panginoon, kung dati magulo yung pag-iisip natin, magulo yung buhay natin, but nung makakilala na tayo bago ng nilalang, kampante na tayo. Kasi alam natin na nandiyan lang yung Diyos, lagi. Pero tandaan nyo, nandiyan lang din lagi yung kaaway. Lagi yan nandiyan, magkatabi yan, no? Lagi nandiyan yan. Mahigpit, humawak ang kaaway. Mas mahigpit sa totoo lang. Pero, andyan yung gabay ng Banal na Espiritu. Tandaan nyo, ang Panginoon hindi naman tayo lagi. Hindi na tayo iwan. Lagi siya nandiyan para sa atin. Huwag natin iisipin na tayo luma pa rin pagkatao. Hindi, tayo po ay mga bago ng nilalang. Mula nang tinanggap natin si Kristo sa ating buhay, we are a new creation. Tandaan po natin, marami ang nabago sa ating buhay. Hindi na po tayo ganun karumi. Lahat ng basura mo dati ay tinapon na ng Diyos. At pinalitan na ng kalinisan. Dahil siya na yung nakikita sa buhay natin. Sabi nga, balik tayo, 2 Corinthians 5:17, sabi, kung sino mga pag-isa kay Kristo, ay isa ng bagong nilalang. Wala nang kanyang dating pagkatao, ay siya ay bago na. Lagi po natin tandaan yan, magandang memory verse sa ating buhay yan. Po isang patotoo sa ating buhay, kasi lahat tayo rito may testimony sa ating buhay. Pangit yung testimony. Pero, pag kay Jesus Christ yung testimony mo, napakaganda. Hindi po ba? Yun lang po. In Jesus' name, God praise. Hallelujah, Lord. Lord, patuloy po kami nagpapasalamat, Panginoon. Lord, sabi mo nga, ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang magbabago sa aming buhay. Lord, sabi mo nga sa 2 Corinthians 13:14, ang biyaya ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumayin yung nawal lahat. Amen.